So good day sa ating lahat. Meron tayo ditong aayusin na keyless na motor. Pinadala sa atin yung immobilizer, ay nakasilyado pa, at yung kanyang ECU. So sabi ng customer ay ito ay Y-Connect. So yun, nakalagay ay C. So ang kanyang code ng ECU ay B6Y. Confirm nga na Y-Connect. So meron tayo ditong bagong tools na tetestingin natin kung ano ba yung problema, kung yung receiver o yung ECU. So yung kaganda ng bagong nating tools. And then kapag receiver ang sira, repair natin. Kapag ECU yung sira, repairin din natin. Then testingin muna natin dito kung gumagana ba talaga itong receiver. Then siyempre ang gagawin dito, repair or retrieve code, and mag-prepare tayo or magre-register tayo ng bagong remote. Okay? So doon tayo sa antabayanan yung sunod nating kaganapan. Okay guys, so sinalpa ko na yung yung ECU. Ayan. So yung code ng ECU ay B6Y. Ayan, negative 20 ang dulo, then C. Then yung kanyang receiver ay ito. Ayan, para sa Y-Connect. Then syempre testingin natin kung gumagana ba yung receiver doon sa pump. Okay, una buksan natin ito. Okay, so bumukas lang ito. Then walang function yung key. So try natin naman na long press. So dapat kasi magbi-blink yung key na yan kung gumagana yung receiver. Ayun, so may power yan. Walang nagbi-blink. Okay? So kahit iyon natin, so makikita mo lang may continuity. Ayan ang ilaw na to para makita mo kung may pumapasok na voltage doon. So kapag good kasi yung ECU or good yung receiver, yung frequency niya papunta dito sa, o yung communication papunta sa ECU. So pag on natin ito, mag-on dapat ito. Or siyempre kung walang remote, hindi naman siya maglalabas ng frequency or hindi mag-engage or hindi mag-activate. So dapat iilaw man lang itong key. Ayan. So long press. So pakitaan ko kayo ng isang ito. Gumagana itong ECU, ito gumagana receiver, pero hindi sila magka-match. Pero pakita ko na sa inyo yung difference kumpara dito sa pinadala. Ayan o, wala. Diba? Ito lang yung umiilaw. So pakita ko sa inyo yung isang klase na yun. Okay guys, so ito dapat ang sistema. So ito keyless na Aerox, or ito ay masasabi natin 2020 model or version 1 ABS type o keyless. So ito yung receiver na sa akin ito galing, pero hindi sila match. Pero papakita ko lang sa inyo kung alin ba yung diferensya, yung pagitan ng dalawa na yan sa may problema at wala. So dapat pag on natin ito, ayan yung contact, ayan o. Pag on natin, so dapat makita nyo, ayan, hindi lang siya ilaw, pati ito ilaw. Ayan o, kita mo may key, ayan o. Diba? Off. Ayan, pag off natin, iilaw yung solenoid. So makikita mo na nagpa-function siya, yung keyless. Ibig sabihin pag umilaw tong key at yung solenoid, ibig sabihin gumagana yung receiver. Then yung communication, makita nyo, nagbi-blink. Ibig sabihin pag nagbi-blink, yan, pag ganyan, hindi sila match dalawa. Yan, so abangan nyo yung video na yun kung paano ko gagawin na magmamatch yung dalawa na yan. So off. Yan, makita nyo, may ilaw solenoid. Off. On. Yan. So ito naman, kapag naman pair na sila, iilaw naman ito. Ayan, yung fuel pump. Ngayon, pag may remote na, para malaman natin na gumagana yung remote doon sa receiver, nakamatch na sila, iilaw naman tong hazard. Then may alarm din siya. So try natin na long press. Ayan pag namatayan. So ito naman para malaman natin kung pwede bang pasukan ng remote yon. Long press. Ayun, nakita nyo nag-blink. So isang press pa. Ayan, isang press pa, tatlong press. Dapat iilaw siya ng steady. Ayun. So ibig sabihin ready siya or pwede siyang pasukan ng code. Ang problema lang natin, hindi natin alam yung code nun. So unang gagawin, retrieve ng code, then magpo-program. Okay? So yun yung pagitan ng dalawa, yun talaga may problema. So pwedeng sira yung receiver. So bubuksan natin yan kung alin may problema ng receiver niyan. Okay? So konting information lang guys para next time pag naka-encounter kayo nito, at sana may ganito kayong tools. Ayan, sa mga gusto mag-inquire niyan, available naman. So yun, abangan na lang yung mga sunod na mga follow-up video about dito. Okay, so siyempre yung receiver natin ay nagbi-blink. So siyempre ang board niyan ay bago. So para matanggap siya ng bagong ECU
So kailangan natin ng programmer. So ngayon ipoprogram natin yung ECU, i-unlock natin yung kanyang immobilizer, i-reset na kanyang ECM ID para matanggap niya yung receiver na ipapasok natin sa kanya, siyempre para mapaandar, at mamaya makikita niyo yung resulta dito kapag okay na yung receiver tsaka ECU. Okay? So abangan nyo na lang guys yung mga sunod nating gagawin. Pero ito guys, may guide na akong nilabas ito naglabas na ako ng video niya para sa kung paano mag reset ng ECM ID ng mga Y-Connect. Okay? So doon tayo sa next step. Ang lakir sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lakir sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lakir na mekanikong nagsimula sa hula, ang lakir sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang lakir sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lakir sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lakir na mekanikong nagsimula sa hula, ang lakir sapagkat yan ang kanyang daladala. Ako'y nagsimula sa pagkalas ng pyesa, naging helper na mekaniko ng dalubhasa. Sa una naiinis sapagkat pag may mekaniko ay di pa alintana, pero kalauna nauunawa. Pagkalipas ng ilang taon, ito at medyo nagagamay na, gawang pangmasa ay nakukuha na. Kailangan sipag at tiyaga sa paggawa, dumating sa time ng customer ay matuwa. Mga mekanikong nagtitiwala, ang lakir sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lakir na mekanikong nagsimula sa hula, ang lakir sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang lakir sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lakir sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lakir na mekanikong nagsimula sa hula, ang lakir sapagkat yan ang kanyang daladala. Ngayon ang araw na pwede na at ready na, kaan lamang sapat na pang teknolohiya, ipamahagi sa mga mekanikong nagtitiwala. Umiikot sa Pinas para magturo ng tapat, FI motosiklo na idea na sapat. Mula basic to apex learning ang tinuturo, level 1, 2, 3 ang idea ngayon, papuntang advance. Sigurado idea ng lahat ng mekaniko ay natuto. Lahat welcome mag-aral at tumuklas kay Aaron Mekaniko. Ang lakir sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lakir sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lakir na mekanikong nagsimula sa hula, ang lakir sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang lakir sa mga mekanikong nagtitiwala, ang lakir sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang lakir na mekanikong nagsimula sa hula, ang lakir sapagkat yan ang kanyang daladala. Okay guys, so yun, after natin na ma-reprogram yun, binutas natin sa likod yung ECU kasi ang mga ganitong ECU Y-Connect ay backdoor. So in-unlock natin yung kanyang immobilizer o yung kanyang ECM ID gamit yung ating tools na ito guys. So para sa pag-unlock, ginagamit din ito sa pang-re-remove ng mga Y-Connect. So sa mga may gusto magkaroon yan, okay, so direct message na kayo sa akin guys, available yan. Then ngayon tetestingin na natin siya dito sa ating tools kung ano na naging update niyan after natin na ma-unlock. So nakuha na rin natin yung code, then lalagyan mo natin ng remote or gagamitin mo natin yung code na yun para kumbaga ma-activate natin yung kanyang ECU. Tignan natin kung magpe-pair na ba silang dalawa at ano magiging resulta dito after natin na ma-unlock. Okay, so testingin mo, ikakabit ko muna to dito sa socket. Okay guys, so try natin i-activate yung code na yan, yung code na ilagay na dito sa receiver. So long press lang, hintayin natin mag-blink. Yun, isa pa. Okay, so isang long rest pa. Then pag steady, yan, pagpatay niyan, pasok na yung code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitaw. Next. 1, 2. Next. 1, 2, 3, 4. Next. 4. 1, 2, 3, 4. Next. 4 uli. 1, 2, 3, 4. Next. 1. Okay, so pag switch niyan at pag nung press mo, yan, open solenoid, then open.
Ayun, so nakita nyo guys. So pag ilaw ng pump, ibig sabihin yung receiver natin nag-activate na doon sa bagong ECU natin na na-unlock na. So tinatanggap niya na yung bago niyang receiver. So ito ay hindi naman brand new, pero siyempre may kamalan itong mga receiver na to. So gumagana na siya guys, okay na siya. Ayan o, makikita nyo siya, naka-on na yung key. So mamaya, after ko malagyan ng remote, so makikita nyo yung update kapag may remote na hindi natin kailangang i-dial yung code. Okay? So pag on ng remote at pag activate dito, automatic nag-on na yung pump. Okay? So ganyan siya o. So ngayon, ayan, nakita nyo, nag-on na siya, nag-hazard na siya. Ulit bitaw. Okay, so gumagana yung pump natin. So good na yung ating receiver at ECU. So remote na lang kailangan natin, mag-activate naman tayo ng remote or magre-register naman dito sa kanyang receiver. Okay guys, so ito na yung bago nating remote. Ayan. So i-on lang natin. So dapat mag-blink siya ng mabilis para yun yung on niya. Yun, kasi pag mabagal, yun yung off. Pagka mabilis na blink, yun yung on. So ngayon, ipapasok natin yung code uli na yan. Then i-prepare natin yan. Tingnan natin kung mag-prepare yan, kasi pag nag-pair na yan, last na code natin ay 1. So pag long press natin, dapat iilaw yung ilaw na yan para mag-match siya. Okay, so ulit, long press ulit tayo. Ulit, bunot, off, ayan. So synthetic mamatay. Ayan, so long press. Ayan. Same din to guys, kung sa susian mismo natin gagawin, sa motor mismo pwede rin. Kahit wala kayong itong simulator na to sa pagre-register ng key. Ayan. So pag ilaw, pagpatay, pasok ng code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitaw. 1, 2. Next, 4. 1, 2, 3, 4. Next. 1, 2, 3, 4. Next. 1, 2, 3, 4. Next, last one. 1. So pag ilaw, long press hanggang sa tumunog. Yan. Ayan. Ayun. So nakita nyo tumunog. Pag ilaw ng remote, ibig sabihin naka-pair na siya. Pindutin natin yung remote ngayon. Ayun. So okay na ngayon yung ating key. Nakita nyo? Ayun, nakamatch na siya. So off natin. Ayan yung mabagal. So off natin yung susian. Okay, wala na siyang response. Okay? So pero pag naka-on, mabilis na blink. O di okay na siya. Naka-on na siya, di ba? Na hindi natin pinapasok yung code. So pag naka-off, pindutin natin, wala, on. Hindi nyo rin makikita umuon yung pump or umuuntok. Ibig sabihin, gumagana na yung remote natin. Ayan o. Ayan. So on natin. Okay, so off. On natin. Kita nyo, nag-on. Ito naman. Ayan o. So makikita nyo kung gumagana yung remote. Pag pinipindot ko to, so nare-receive ni receiver. Then pag pinipindot ko, umilaw ang remote. Ayun o. Ayun. Okay na siya guys. Then, ayan o. May alarm pa. Okay. So hindi lang nag-activate yung alarm. On. Okay. So good na to. Papadala natin to sa ating customer na taga ayun guys oh. Taga Ilocos. Okay? So shipping back na to bukas. So sana guys may nakuha kayong konting idea. And soon pag nagkaroon kayo ng ganitong mga tools at mga ganon, so di ba madali nyo na lang sundan. So pag bumili naman kayo sa akin ng tools na ganito, so meron tayong full tutorial, meron tayong tinatawag na basic training, and meron tayong advanced or pro training. Available yan guys dito sa aking shop. So okay na rin yung ating training room. Ayan, naka-ready na yung mga gagamitin sa mga training, mula laptop, TV, and meron tayong yan, tambak ang mga gamit dahil karating natin galing Kidapawan. Dyno, tuning, ayan, kompleto na tayo. ECU repair, ABS repair, kompleto na tayo guys. Okay, so magandang araw sa ating lahat. Bye bye.